O yan, so morning sa ating lahat. So, nandito ako ngayon sa taas ng bundok. Ayan. So, dito yung ano natin. Dito natin nilagay yung ating mga bubuyog. Ayan. So, ang gagawin natin is dito, may dala akong sako. So, ang gagawin natin is ililipat natin yung mga bubuyog na meron ako dun sa taas ng bundok. Okay. Okay. So sa mga hindi ko nakakaalam, siguro mag-iisang taon na ako nagbubuyog. Siguro mga 8 months na or 10 months. So dapat sa mga buwan na yan is naka-harvest na tayo ng honey. Pero ngayon wala. Pero ngayon ang malungkot lang is hindi pa tayo nakaka-harvest. At yung huling tingin natin dito siguro mga last 3 weeks ago is hindi pa talaga napupuno yung colony o yung box. So after that, na-realize ko na dapat ilipat natin sa pwesto itong mga colony na to sa maraming mga bulaklak. Kasi doon banda is sa taas is walang ganong bulaklak. Okay? So kaya tingin ko nahihirapan sila magparami. So yan ang gagawin natin ngayon. I-transplant natin yung mga colony. Lalagay natin dito sa mga sako and lalagay natin doon sa aming second floor na kung saan ay meron ding mga bulaklak doon na mas marami kumpara dito. So, samahan nyo ako. Ayan, so dito yung ano namin. Dito ako nilagay yung mga colony ko sa taas ng bundok. Okay. Ayan, nakikita ko na. Ayan, may mangilan-ngilan. Okay, so ito. Pakita ko lang. Oops, dami lang dun. Ayan. Yan, nakikita nyo, yan yung colony. 3 na lang po yan. Then, meron dito, isa. Yan. So dati 6 yan, kung nakasubaybay ako kayo sa akin simula pa nung last year, siguro mga October 2025. 6 mo dati to. Pero syempre baguhan tayo, wala tayong sapat na training. Okay, so medyo challenging sa atin ang pagpaparami ng mga colony kagaya nito. Okay, so ayan. So, makikita nyo, yan o, may mga ano naman, may mga colony na rin, may mga bubuyog na rin. Okay? May mga bubuyog na rin na tumatambay. Pero ang gusto ko kasi is yung buong box nito is tinatambayan ng mga stingless bee. So, yung kasi nakikita ko sa mga Facebook group sa mga nagbubuyog, na ang dami nang tumatambay doon sa labas ng kanilang colony. So, 8 buwan na tayo or 10 buwan na tayo nagbubuyog, walang tumatambay. So, I think enough na ang 8 hanggang, I think enough na ang sabihin na natin 9 na buwan na paghihintay. Dapat may nagawa na tayo kahit pa paano, naka-harvest naman lang. Okay? So, yan, tingnan nyo po yan. Tag-ulan na ako ngayon, pero hindi pa tayo wala pa tayong matinong harvest. Okay? So yun, gagawin natin. Ilalagay muna natin itong colony dito sa mga sako. Then ililipat natin doon sa ating second floor. So doon muna natin itatambay. Okay? So bago muna sa lahat, protective muna tayo. Magbabalot muna ako ng mukha para hindi tayo masyadong lusubid ng mga bubuyog. Okay? Okay, so ano lang to, mabilisan lang. So hindi ako nagsuot ngayon ng astronaut suit. Yeah, so hindi tayo nagsuot ng astronaut suit kasi mabilisan lang to. So tatakpan ko lang yung mukha ko, tapos ito expose na. So pahala na kasi hindi naman ako magtatagal dito. So isusuot ko lang muna tong face mask. Then, tatakpan natin yung mukha ko.
Okay, so I think ready na ako. So I think dalawa lang muna box o yung colony yung ipapasok natin sa sako. So wait and see muna tayo. So ang plano, lahat ng ito, lahat ng mga meron pa akong colony is ililipat na natin sa baba na mas maraming bulaklak. Kasi dito sa lugar na to, wala ganong bulaklak. Okay? Although maraming mga halaman pero walang bulaklak. So hindi sila maka-harvest ng mga nectar or honey. Okay? So kaya ang tagal nila para rumami. So na, ibabalot na natin ito. Yan, sinisimula na tayong atakihin ng mga stainless bee. So, silipin ko lang yung loob. Okay. So, medyo marami na rin. So, ilalagay na natin dito sa sako. Yan na, inaatake na ako. Problema pa yung sako. So ganito lang pag nilipat. So isasako ho natin para hindi umalis yung mga bubuyog. So ang problema, madaling masira itong sako na napili ko. Okay. So ito naman, so, tingnan ko lang yung loob. Wala to. Pero anyway, lilipat pa rin natin ito dito. Ayan. So, nalipat na natin. So, ito, iwan ko muna to kasi healthy naman to. So, di na natin, baka sa ibang araw na lang natin to ilipat. So, ito muna dalawa yung ite-testing ko. Yeah, so I think okay na ako. So, ina-atake na tayo. So, di na tayo magtatagal dito. So, tara. Ayan. So, bumaba na tayo. Ito na yung dalawang sako na inilipat natin. So, di lang siguro nakikita sa camera pero inaatake din po ako. Ayan. So, ikakarga na natin to siguro isa-isa. Kay hawak ko ito, yung camera. Tapos, isang sako rin. Tingnan natin kung kaya ko dalawa. Mukhang kaya naman. So, tara. Bababa na natin to. Mula sa bundok hanggang dun sa rooftop namin. Dahil doon ko ilalagay yung colony. Okay? So ito na yung isa damo ko. Nakababa rin tayo. Sige, bababa tayo tapos puputulin na natin itong camera, yung video at tatawid na kagad tayo doon sa bahay. So, pakita ko muna kung saan ko ibababa to. Oops. So, ayan. So, ayan. Nakababa na tayo. Ayan. Dito na ako sa rooftop at second floor. So, ayan. So, second floor po ito. Ayan, igala ko lang kayo. Ito yung second floor namin. So, alam mo ang dahilan kung bakit dito ko ililipat yung mga bubuyog ko. Okay, kung makikita nyo,
ito, may mga bulaklak. Ayan o. Ito rin, bulaklak. Tapos meron pa doon banda. Ayan o. Sa bahay na ho yan, may mga bulaklak. And, yeah, so yun lang naman ang dahilan kung bakit nilipat natin to. Actually, hindi naman talaga dito. Sa second floor, doon natin ilalagay sa rooftop. So ito po yung mga sako na naglalaman ng stainless steel. Doon natin lalagay sa rooftop. O samahan niyo ako. So ito po guys. So makitid dito sa daanan pa rooftop. Kaya alalay lang. Ayan. Ito ko lang po. Okay. Dito na tayo. Yay! So, ayan. So, yan. Ito na yung rooftop namin. So, ayun. So, ayan. So, ito yung rooftop namin. So, may pagano na rin to. Bukod lang sa bee farming is may parang may pa-house tour din ng konti. Yeah. So, ito. So, ito yung box. Yung sako. Ayan. Naglalaman ng colony. Then, syempre, yung altap namin, bulaklak. And, I believe may bulaklak dito. So dito po natin sila ilalagay ito. Okay, kasi doon talaga walang masyadong bulaklak. So pahirapan talaga sila maka-harvest. So kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit mag-iisang taon na is wala pa rin tayong na-harvest na kanin. Okay. Siguro dito ko muna ilalagay ito. Sige. So yeah, yun muna. So i-prepare ko muna to, ayusin ko lang. Okay? Okay, so naka-set up na lahat. Okay, so nadala ko na itong mga pinagtabasan na tiles. Ito. So magagamit ko natin ito bilang tungtungan and bubong na rin ng ating mga bubulong. Okay, tapos pakita ko lang yung sako na naglalaman ng tuna box, naglalaman ng mga bubuyog. So ayan po. Yeah, kung mapapansin nyo, may mga lumilipad-lipad. Stainless steel po yan. Yan, yung mga gusto nang pumasok sa loob. Kaya lang hindi sila makapasok, yung bahay nila ay nasa loob ng sako. So ayan, may mga lumilipad-lipad. Okay, so huwag kayong mag-alala, ayusin ko lang yung bahay nyo at ililipat ko kayo dito. So dyan ko po sila ilalagay. Yan, so dalawa uto, so dalawa rin dyan ilalagay ko. Actually kung titingnan nyo yung elevation dito, di hamak na mas mababa itong pwesto ko kumpara doon. So pakita ko lang yung banda na yan. So dyan banda na yan yung pinuntahan natin kanina. I think yan. Yung brown na yan. Yan yung naka-stand na colony. So malabo lang. Pero dyan po yan. Ayun yung yero. Yan. So dyan po yung pwesto ng bubuyog dati. So ilalagay na natin dito. Okay? So set up na muna natin yung camera. So ayan, na-set up na natin. So alam nyo ba na itong rack na to, dati kong dito ako unang nag-practice ng pag-hydroponics. So dito yung lugar na to, ako ng 3 buwan ko sa nag-hydroponics, dito ko ako nagsanay. So tinanggal ko na to kasi yung araw is hindi mga 2 o 3 oras lang. So tumatagal yung araw, yung sinag ng araw dito. So mahirap ang palaki ng lechugas kaya ililipat ko sa baba. So dapat tatapasin ko na to. Buti din naman ako magtabas ng mga bakal o yung mga takyasin. So di ko alam, pwede ko pala magamit ito yung tungtungan ng mga bubuyog. So set up na natin yung mga tiles dito. So yan, dito natin ipapatong yung box. Ayan, so ano yung madali lang, matibay naman to. So
So hindi naman gaano kabigat to, siguro baka mga 5 o mga 8 kilo lang niya pag napuno. So hindi pa naman siya puno. So lalagyan pa natin to ng bubong. So madali lang to. So ihanda na natin itong lipat, yung mga colony dito. So ito na. Yan, lipat na natin yung bahay nila. So ganito talaga ang practice kapag ililipat yung box sa isang lugar. So sinasako po talaga para hindi maligaw yung mga bubulog. Ayan. Boom. Harvest na honey. Ayan. So mag-a-adapt muna sila ng lugar. Ito natin to. Ilaagat ako. So, ayan. So ano na natin, set up na natin. Pakita ko lang. Okay. So, ang ganda pala no, kung dito natin nilagay. Huli ko na-realize na dapat dito na lang natin nilagay. Pero obserbahan pa natin kung mas mapapabilis ba mapuno yung laman nitong mga kahon na ito o mas okay pa rin doon, okay? Pero feeling ko mas maganda na yung pwesto nila kasi kanina pinakita ko naman kung yung mga tanim namin na halaman na may mga bulaklak. So doon kasi sa taas walang masyadong bulaklak, so kaya tagal nila maparami itong mga stainless bee. Yan. So ayan oh. Dalawa pa lang po yan. So mamaya akyatin ko yung natitirang dalawang stainless bee pa. So lalagay na natin lahat dito para wala na tayong problema. So at least maganda dito anytime hindi na tayo aakyat sa bundok para check yung mga bubuyog natin. So pwedeng gabi puntahan natin to. So hindi na hassle ang mga pumunta sa taas o sa bundok para i-check kasi andito na yung mga stainless bee na pinaparami natin. Okay? So yeah, maganda dito talaga, promise. Kukunin ko na lang. So kukunin ko na lang yung dalawa pang natitirang bubuyog. Then mamaya, bibidyoan ko ulit na kumpleto na silang 4. Uubusin na natin lahat ng mga bubuyog na meron ako doon. Okay? Okay, so kagagaling yan natin sa bundok. So makakuha lang natin ng mga natitirang dalawang colony. Ito po sila. Yan, so kakakuha ko lang, kararating ko lang dito sa rooftop. So di na natin patatagalin pa. Ilipatan natin dahil inaatake na ako. Grabe. Ayan, ang dami nila. Ito yung dalawang colony na healthy kasi maraming laman sa loob. Okay, so tagalin na natin yung asa ko kasi inaatake na talaga ako. Okay, so ito naman na susunod. Yan, salit. So, ayun. Yan. So, okay na. So, nakapagpahinga na rin tayo kanina lamang. So, kung napansin nyo kanina, inayos na natin. Kumbaga, nilagay na natin yung natitirang colony, which is ito. So, ito yung pangalawa. Then, pangatlo, yan, inaatake ulit ako. So, yan. So, medyo sila, inatake tayo. Hindi naman sila nangangagat, pero mabubulabog ka, pati yung mata mo, dadapuan. So, na-set up na natin to permanently, dito na sila. So, maganda kasi yung lugar dito, maraming ng mga bulaklak, then halaman. Unlike doon, konti lang. So, ayusin na lang natin yung bubong nila. So, ito ang bubong natin na ilalagay, tiles, hindi na nagamit. So, hindi na natin tatalian yan dahil naman to, masyado namang mabigat. So, hindi naman siguro tatangayin kahit may malakas na bagyo. So, hopefully, maging okay na itong colony natin at makaharvest na rin tayo ng honey. Maparami na rin natin, of course. Yan lang naman ang pinaka-objective natin is maparami natin yung mga bubuyog. So, ayusin na lang natin. Ito. So, binalot ko na yung mukha ko ng tela or ng damit. So, nakakita pa naman din ako dito. Di ba, yung typical na manipis ng tela. Nakikita ko pa rin naman ang paligid ko. So, dinadapuan kasi nung yung
ng stainless B yung mata ko. So at least may protection na tayo. Okay. So I think okay na ako dito. Satisfied na ako. So paparamihin na lang natin to. At yan ang update dito sa ating bubuyog journey natin. Wala, dami pa natin dapat matutunan. Journey ko ngayon kasi parang trial and error. So at least natututo naman tayo. And habang natututo tayo is gumaganda ang ating experience sa pagbubuyog. Okay?